Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Aghon. Si Bagyong Aghon na ay namataan yung pinakasentro nito dito nga po sa eastern section ng Surigao at tinataglay nga po nito yung lakas na 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na aabot ng 55 km per hour. At yung kanyang forecast track prediction nga po ng Bagong Pag-asa DOST puro coastal water ang posibleng daanan nitong si Bagyong Aghon, pero sa ating European Center ay posible magkaroon ng landfall scenario ito dito sa may parte ng Visayas at dediretso po yan dito sa may Bicol region. Sa ngayon nga po, asahan natin na magkakaroon ng mga pag-ulan dahil nga po dito nakataas ang storm wind signal number 1 sa may Eastern Samar, Dinagat Island. Asahan din natin na abot na nung extension ng kaulapan ni Bagyong Aghon ang Bicol region, Northern Mindanao, Davao region, rest of Visayas and Cagayan. Asahan po natin dyan yung makulimlim na kaulapan na may kasamang scattered rain shower and localized thunderstorm. Sa Metro Manila naman, asahan natin dyan yung party cloud, kasama po dyan yung isolated rain shower and thunderstorm. Dito nga po sa inilabas ng Bagong Pag-asa DOST na nakataas ang storm wind signal number 1 sa may Dinagat Island at Eastern Samar. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kabayan dyan dahil nga po magkakaroon na po tayo ng mga tsansa ng mga hangin at pagbugso ng pag-ulan. Ito nga po yung forecast track ng Bagong Pag-asa DOST na nilabas kaninang alas 5 ng umaga. As tropical depression na dadaan po yan sa mga coastal water ng eastern section ng Visayas, eastern section ng Bicol region sa may Catanduanes bilang isang tropical storm. At magiging severe tropical storm yan pag nasa eastern section na ng Central Luzon. At posible nga maging typhoon category siya ng alas 2 ng umaga ng May 28 at lalabas po yan ng May 29 ng alas 2 ng umaga bilang isang typhoon category. Ito po yung forecast track prediction ng Bagong Pag-asa DOST. Ito naman po yung forecast track prediction ng European Center. Bukas nga po posible ng May 25 ng alas 8 ng umaga ay nasa eastern section nga po yan ng Visayas at pagdating nga po ng May 26 posible nga dito magkaroon yan ng landfall scenario sa parte ng Bicol region at pagdating naman po ng May 27 ito nga po ay nasa eastern section ng Central Luzon bilang isang severe tropical storm at pagdating naman po ng May 28 lalayo na po yan sa ating landmass at bilang isang typhoon category. At pagdating naman po ng May 29, papapalabas pa lang po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng May 30, nakalabas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. At hahatakin nga po yung hanging habagat na posibleng magdadala nga po ng mga pagulan sa western section ng ating bansa. Pagpasok naman po ng June 1, asahan na nga po natin na tuloy-tuloy makakaranas nga po ng pagulan ang western section ng ating bansa. At asahan natin magkakaroon na naman tayo ng mga panibagong low pressure area pero sa ngayon medyo mababa naman ang tsansa nila na maging isang ganap na panibagong bagyo. Dito nga po sa mas malapit mapapansin nga po natin ito yung pinaka-latest update ng European Center. Posibleng ang dumaan yan dito sa may parte ng Visayas, yung pinaka-sentro po niyan ng Saturday po yan, May 25 sa pagitan po yan ng 5:30 AM hanggang 6 AM at pag po ng May 25 ng hapon, ito'y posibleng nasa landmass na ng Bicol region at dediretso po yan dito sa may
coastal water ng eastern section ng Camarines Sur. At ito naman po ay pagdating ng May 26 ay nasa eastern section ng Pulilio Island. At mapapansin nyo nga po yung lawak ng kanyang diametro ay mararamdaman din po yan yung mga paghangin dito nga po hanggang sa parte ng Metro Manila. At pagdating naman po ng May 27, tuluyan na nga po yan na lalayo ng ating landmass at dahan-dahan pa po yan mas lalakas bilang isang typhoon category. Pero again, na inuulit nga natin, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago muli yung direksyon nitong si Bagyong Aghon. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung saan nga ba yung mga posibilidad pa na dadaanan nitong si Bagyong Aghon at nang mas makapaghanda yung ating mga kababayan. Kung maalala po natin, no, first week pa lang ng May ay minomonitor na natin si posibleng Bagyong Aghon. At ito nga ay siya nabuo na bilang isang bagyo. Ngayon naman imo-monitor natin yung kanyang posibleng mga dadaanan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.